Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ni Sas Sasot. Sabi niya, ano ba yan? Excited pa naman akong magsara na Chinese embassy sa Pilipinas para ma-achieve na ng mga Pilipino ang kanilang hinahangad. Isinare ni Sas Sasot ang post ng Inquirer.net. Nung post ng Inquirer.net. Basahin ko ha. The Philippine government warns that declaring Chinese diplomatic persona non grata an unacceptable or unwelcome person carries serious implications, saying such a move should be considered only as a last resort when diplomatic relations have severely deteriorated. So, Philippine government, I don't know kung sinong nagsalita. Pangulo ba? Parang tahimik eh. Si Auntie Claire ba ang nag-warning o ang DFA secretary mismo? At least kung DFA secretary, alter ego ng Pangulo, siya na yon. Pangulo na yon. Ang salita ng DFA Secretary, salita na rin ng Pangulo. Diba? O kay Auntie Claire, nag-warning. Kasi itong mga senador na matatapang kuno, marurunong sa diplomatic relations, pinaplano nila na i-declare, excuse me, i-declare na persona non grata yung isang Chinese diplomat na umalma dito sa ginagawa o salita ni Commodore Tariela plus iba pang senador na nagsabing layas! Sobrang matapang yung isang senador dyan na kung ayaw nyo ng demokrasya sa Pilipinas, layas! Ang Senate President, pinag-aaralan namin. Baka pwedeng i-declare na persona non grata yung isang Chinese diplomat. Romesbach ang Chinese embassy. We work as a team. If you declare one of us as persona non grata, isara namin ang Chinese embassy at aalis na kami sa Pilipinas. Yun ang inaabangan ni Sas Sasot. Na sana matuloy. Sana bilisan ng mga senador. Lalo na yung 15 senators na pumirma ng resolution condemning, binabatikos ng todo yung Chinese embassy statements. So after condemning, gusto pa nilang i-declare persona non grata. Hinahamon sila ng Chinese embassy, go on! Kailan nyo kami palisin? Alis na kami. Kaya, napilitang magsalita ang Philippine government either through DFA o Auntie Claire ba? Delikado yan. Pwedeng gawin yan, kailang last resort lang yan. Pag ginawa natin yan, may serious implication. Ano ang serious implication na gagawin ng China? Nangyari na yan noon, panahon ng ERAP administration. Ang mga OFWs natin na apektuhan. Dahil nung hindi na magandang relasyon ng ERAP administration sa Chinese government, in-stop ng Chinese government ang pagtanggap ng mga Filipino workers sa China, including Hong Kong. Stop it! So yung mga nag-expire na mga work visa o ano dyan, pauwi na. So, ang naiwan na lang yung may existing visa, ganun. Gusto bang mangyari ng mga senador yung ganun? May pakialam ba sila sa kalagayan, kabuhayan ng 500,000 OFWs? Yun ang tanong eh. May maitutulong ba sila sa ating mga OFWs? Kawawa na nga yung mga OFWs eh. Napipilitan lang umalis ang mga yan. Alam ko yan dahil marami akong kamag-anak na OFWs.
Mga pinsan, naghihirap. Kailang, mas maganda na lang yung malungkot ang buhay nila, mahirap ang trabaho nila, at least may kita dyan sa Hong Kong, basta mainland China, ang dami, milyon. O nang dahil sa tapang ng mga senador, gusto nilang palayasin ang Chinese embassy, alis na. Oh. Kaya mabuti na lang at nagsalitang Philippine government. But kung gusto ng mga senador, dahil separate branch of government yan, wala ring magagawa ang Marcos Jr. administration. So ang tanong, kailan ninyo idedeklara na persona non grata ang Chinese diplomat? Hinahamon na kayo eh. Excited na si Sassasok. Gawin nyo na at tignan natin ano ang mangyayari sa ating mga kababayang Pilipino na nagpapakahirap na nga sa ibang bansa, tapos dahil sa inyong tapang bakit naman kasi ang nagsimula itong gulo dahil sa isang Commodore J. Tariela eh. Wala namang problema yung advocacy ni Commodore Tariela na depensahan natin ang ating soberenya. Pwede yan. Huwag tayong magpatalo. Kailang konting wisdom ba? Nagsalita na ang DFA. Heads of state. Hands off kayo dyan. Treat them with respect. Ganon eh. Klaro yung sulat ni DFA Secretary Lazaro kay Senator Hontiveros. Sinulatan niya. Hands off kayo. Trabaho namin ito. Hindi kayo ang may trabaho sa foreign policy. Pangulo ang chief architect foreign policy through DFA. Trabaho namin yan. Igalang nyo ang heads of state. Ang nangyari kay Tariela is in-invoke niya ang kanyang freedom of expression, freedom of speech. Ginawa niyang katatawanan ang Chinese president, yung mukha, talagang kahit sino magrereklamo. Yun po ang punot dulo nito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Mga ni si Angkol ang matagaan og yero. So nakita nato karon ang yang balay nga wa na kaayo. So si Angkol ang mangitagaan og yero aron makapuli og makaatop siya sa iyang balay. So mao ni ang kaimtang sa balay ni Angkol. So looy na gyud kaayo silang Angkol kay tuluan na og gipangsapahan na lang ang ilang atop og trapal diri sa sulod. Sa uro na mas prangana kay katulog na na. So looy kayo ang ilang kahimtang. So diri sa sulod pod mo ni ang ilang sulod. So tuluan na pod kaayo. Kay gipangsapahan lang pod. Og sin nga daot na pod og tabla. So ginapuy-an pa ni nila. So makita nimo ang ilang kahimtang nga kung ulan na gid kaayo. Tulo na diya dito katulog sa sukat og dili katulog. So manilang pagkaon kamuti. Karon Kol, pila na ni katuig ang imong balay nga buslot naman og tuluan na kaayo kung muulan. 40 years na kapin. So 40 na, so busa di ay gipangsapahan na lang og trapal. So pila na imong edad Kol? 68 ko ani karon na tuig. O so ngano sa kidugayon sa tuig Kol ka aya pa mailisan nga natagaan mo giyero. Ayo saon ta ba niya iha pa gyud niya kuan. Ayo pa man na hinabang. So salamat kay nagtabang ni ini. Grasya ulog ng langit. Mayon ta makalangit ang nagtabangan kadagang tao ngayong natabangan. Salamat kay.
So na kay mga anak kol. Dagan ako mga anak pero katrabaho ka. So nangaminyo na sila. So unsay imong panginabuhian kol? Wala ka na So mag-uuma lang ka. mag-uuma lang O ko. tigulang na pod. Tigulang ko. Di kaya pagkakaya pagbuso. So salamat kol. Kay natagaan man ka kol, so makaatop na gyud mo og mapulihan na gyud ang salamat, inyong balay. salamat. Okay. Ayaw maka-plaster kay Salamat sa Ginoo sa naghatag niini. Sige, God bless.